Baha na may kasamang lahar ang namimerwisyo ngayon sa ilang barangay sa San Marcelino, Zambales. Dagdag problema pa ang isang gumuhong tulay. Live mula sa Zambales, nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal Alexis Ebue. Alexis, saan galing ang lahar na humalo sa baha? Cheryl, maituturing na isolated area ang Barangay Santa Fe sa San Marcelino, Zambales dahil ang ilang mga sasakyan o mga ordinaryong sasakyan ay hindi makadaan dun sa lahar na nababalot sa daan papunta doon sa Barangay Santa Fe. No? Dahil ito sa nasirang tulay, dahil sa sunod-sunod na hagupit ng hanging habagat, dahil ito umapaw daw ang ilog doon na may kasamang lahar. Bubong na lang ng mga bahay ang kita sa Barangay Santa Fe, San Marcelino sa Zambales. Nasalanta ang lugar dahil sa baha, bato at putik. May kasama pa yung lahar mula sa Mount Pinatubo. Kwento ng mga residente, rumagasa ang lahar sa lugar noong unang linggo ng Agosto. Nang humagupit ang mga nagdaang bagyo at habagat, nagtulong-tulong ang mga residente sa paglalagay ng sandbags para hindi abutin ng umapaw na ilog ang kanilang bahay. Pero hindi yan tumalab. Si Tatay Dominador walang nailigtas di isang gamit. Bigla na yung tubig na malakas. Natapyas ngayon yung terrace ko, sir. Hanggang sa ngayon na nakahang siya. Nagdadasal na lang kami, sir. Dahil wala naman kami magagawa dahil umaagos na yung tubig sa kabila eh. Makukulong na kami kung tuluyan na umagos yung tubig dyan. Mabuti na lang, sir, medyo umupa ng konti, nakalikuban ng konti. Nalubog din sa baha at lahar ang kanilang mga pananim. Marami po, mga saging po. Kaya kung minsan po pupunta kami dito sa barangay na naghanap ng rason. Maging ang pag-aaral ng mga bata na antala rin. Hanggang ngayon kasi lubog pa rin sa putik ang kanilang eskwelahan. Yung mga estudyante na rin po, madam, hindi na po nakakapasok. Wala po nagsimula po yung mga bagyo. Kasi po hindi rin po basta-basta rin po, madam, makapasok yung mga teacher. Kasi yung iba pong teacher nasa bayan din po. Ayon sa mayor ng San Marcelino, naging catch basin ang Barangay Santa Fe, kaya malalang baha ang tinamo nito. Parang yung catch basin isa lang eh. Di ba compare natin sa bundok, sa Pinatubo, mga bundok na yun eh. Tapos yung Marella River lang yung pinupuntahan ng tubig. Kaya malakas. Tapos tuloy-tuloy pa. Tapos doon ang dinireksyon Santa Fe. Sa ngayon po, gumagawa na tayo ng footbridge, wooden footbridge para po pagtawiran ng mga kababayan natin doon para makapunta sila sa bayan. Cheryl, nakatayo nga ako dito ngayon sa tulay. Nakita yung lahat gabi doon sa Barangay Santa Fe dahil nga delikado yung daan doon. Actually, kanina, nung pumunta tayo doon, may kasama tayong ilang escort mula sa munisipyo dahil hindi namin sigurado, hindi namin sa ulo yung mga madaraan naming lahar doon. Kanina rin, nakasulubungan namin yung mga ilang sasakyan na naipit doon o nabalahaw sila, kung tawagin, yun yung mga hindi nakaahon dahil nga wala silang mga ibang kasama. Sa ngayon, Cheryl, medyo tumigil yung ulan pero simula kayo ng umaga na pagdating namin dito walang patid ang buhos ng ulan dito. Ngayon din hinihintay namin kung merong mga suspension of classes dahil kanina nakakakita pa kami ng mga ilang estudyante dito sa mga eskwelahan na aming nadaraanan. Cheryl? Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Mobile Journal, Alexis Ebue. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, mahalaga ang pag-share mo nito ngayong naglipa na ang mga fake news. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5 para sa mahahalagang balita at updates.